Ang konteksto po, mula noong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-11 ng Marso 2025, biglang naglipanan na naman ang mga post sa social media platforms na nagdudulot ng misinformation at disinformation sa madla. Mga komento na halos magkakapareho at halatang may sinusundang script. Halos sa iba't ibang panig ng Europa, ang magkakabila at sabayang pagkilos ng mga Duterte supporters ay kapansin-pansin. Nakatagtag pa sa gigil nila ay ang pag-anunsyo ni VP Sara na malabo nang makauwi ang dating Pangulo. Bunga nito ay ang iisang sigaw na Bring FPRRD Home. Sa darating na Marso 28, 2025 ay pagdiriwang ni Duterte ang kanyang ika-80 taong kaarawan. At sa araw ding ito ay ilulunsad nila ang Zero Remittance Day o WIC upang mapuwersa daw ang gobyerno na gumawa ng paraang mapauwi ang dating Pangulo. Ano nga ba ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng bansa at sa mga pamilya ng OFWs na umaasa sa kanilang padala? Magkakaroon din ba talaga ito ng epekto sa pagdinig ng kaso sa ICC? Dapat ipaintindi sa mga nagsusulong nitong Zero Remittance Week na hindi ito makatarong ang hakbang upang igiit kay Pangulong Marcos na mapauwi ang isang detenido na naghihintay ng pagdinig ng kaso. Ang pagpapasya at paghatol ay nasa ICC na. Ang kalagayan ng bansa at kapakanan ng ating pamilya ay pahalagahan natin. Ang nagkasala sa sambayanan ay dapat lamang papanagutin. Okay. So, Kape din, ano ba yung mapasa amin? Ano, tema? Hindi. Introduce mo si Kap, ang ating bisita. Okay, so tulad nga ng balita natin kanina, no, binalita ni pero mukhang walang sounds, pero ang balita po kanina nung binasa ni Kap Cressy, tungkol po sa panawagan ng isang grupo dito sa Europa, yung Zero Remittance Week, no, from bukas, March 28 to April 4. Oo, tatalakayin natin yan dahil yan sa totoo lang po, ang nag-originate po yung panawagan na yan sa ating mga migrante. So makakasama po natin ngayong gabi. Walang iba, kundi ang chairman ng Migrante Europe na si kasamang Gary Martinez. Good evening, Kagary. Good evening po. Pakinig sa Pilipinas at maging po sa buong Europa at sa iba pang panig ng mundo. Nakita namin itong linggo, halos gabi, araw-araw ka sa TV tsaka sa YouTube ba? Sa mga interview, ano? Sa interview. In demand na in demand. Demand tayo, hindi dahil sa eksperto, dahil yun nga, katulad ng sinabi kanina, during na ako yung chairperson ng Migrante International, ay dito nagsimula yung panawagan ng Zero Remittance. Kaya siguro yung mga media rin sa atin naalala na panahon ko talaga nang manawagan tayo sabay-sabay. Pero ang panawagan natin na ito ay may dinulot na kagandahan at hindi pansarili ng isang tao lang, kundi kahit yung nasa ibang political spectrum na OFW, either pro o anti ka, hanggang ngayon pinakikinabangan mo yung resulta ng Zero Remittance Day na ating inilunsad ng 2008 tsaka nitong 2015. Kagari, pwedeng palawakin mo pa, educate mo kami mabuti kung saan nagsimula, paano simula, at ano yung naging panawagan, at ano yung naging bunga nito? Ang unang panawagan ng 2008 ay para kay Gloria Macapagal Arroyo, sa pamunuan ni Gloria Arroyo, na kung saan itong ating OWA funds, ito yung mga niya, sa magic pen niya lang, chance to OWA, in-expose natin yung corruption sa OWA, tapos yun nga, pagta-transfer ng Medicare funds natin patungo sa PhilHealth, kaya nawalan tayo ngayon ng medical benefits sa OWA kasi nasa PhilHealth na yun, binabayaran natin every 2 years. Tapos yung kanyang pag-host ng Global Forum on Migration and Development para raw pag-usapan yung kagalingan ng mga migrante sa buong mundo. Pero yung milyon-milyon natin inubos doon, sa tutulan, wala mismo yung migrante sa loob ng high-level dialogue na ito, sapagkat ang inimbitahan ay malalaking kumpanya na makikinabang sa chief labor, mga recruitment agency, mga bangko para sa remittances,
Kaya lip service yung ano yung ginawang Global Forum on Migration Development. At pangatlo, sa panahon niya talaga may malaking bilang ng mga napabayaang mga OFW. Kaya dito inilunsad natin yan at para singilin, pagpapakita na panahon na para marinig ang boses. Actually, medyo may panic sa gobyerno dahil naramdaman nila kahit sa isang araw lang may record na bumagal o bumaba ang remittances. Panahon ni Aquino, nag-warning tayo una. First warning natin kay Aquino, sa middle ng kanyang term, pinag-usapan yung charter change at ito yung pag-extend ng mga term ng mga nakaupo. So, binigyan natin siya ng warning. Pag tinuloy nyo to, hindi kami magdadalawang isip na manawagang uli ng zero remittance. So, umatras ang Aquino administration yan. Hindi na pinag-usapan ng charter change. Tapos yung huli, ulitin natin, yung balikbayan box issue. Ang tingin ng gobyerno noon, parang mga smuggler tayo. Kasi yung balikbayan box, ang dami raw natin inilalagay na mamahaling items. Hindi naman nila alam. Pinag-iipunan nga natin mga spam, mga mura sa tindahan pag nag-sale. Bago natin mapuno yung balikbayan box. Tapos tayo pagsususpetsahan, ang dami naman smuggler na tinatawag dito, nakakalastot sa custom. Bakit pagdidiskita ng gobyerno, yung balikbayan, doon tayo nanawagan ng zero remittance day. Yon, hindi natuloy yon. Kaya may tagumpay. Kung walang tax ang balikbayan mo ngayon, balikbayan box ang pinag-uusapan natin. Kung wala yung tax ngayon, dahil yan sa zero remittance day. Ang nakikinabang ay ang maraming bilang ng mga OFW, mga imigrante at ating mga pamilya na tumatanggap ng ating box na walang kaukulang panibagong bayad. Yun ang katumpakan ng zero remittance day. So, Kap Gary, ngayon, ano ang kaibahan nito sa panawagan ngayon? Ano ang rason? Ang nakakalungkot kasi, kinikilala natin ang zero remittance bilang ating political action kasi hindi naman talaga tayo pakikinggan kung hindi tayo gagawa ng mga ganitong aksyon o pamamaraan. Problema, yung tinatawag natin napakaganda, napaka-noble na hangarin ng zero remittance ay binaboy nila pastangan itong mga grupong, tawagin na natin sila mga DDS, mga tiga-suporta ni dating Pangulong Duterte, na manawagan sila isang linggo, pero ang mitiin nila ay para sa isang tao. At yung tao na ito ay may kaso ng crime against humanity na nagresulta sa pagkamatay ng 30,000 Pilipino, 18 massacre sa ating bansa habang siya nakaupo, nagdeklara ng martial law, winasak ang Marawi. Mas mananawagan kayo ng zero remittance week para lang sa isang tao, may problema. May problema tayo doon at yung nga, sinasabi ko nakakalungkot, nilapastangan ito, yung napaka-noble na hangarin ng zero remittance campaign. Pedwin. Follow ko lang yung tanong. Inabanggit mo na noong 2008 sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, ginawa na natin to bilang mga migrante. Meron ka ba datos, Kap Gary, kung ano yung percentage ng mga migrante around the world na nag-participate dito sa zero remittance? At ano ay na-expect natin ngayon dito sa panawagang ito ng mga DDS na zero remittance daw in support sa kanilang leader na nakakulong ngayon sa dahig? Kung hindi ako nagkakamali, inamin ng Bangko Sentral, naramdaman nila yung pag-unti. Hindi mo naman ma-perfect na 100% papadala yan. At yan ay isang kabalintunan, ilusyon na lang kapag maniniwala ka na may 100% mapaparalisa. Hindi yan totoo. Ang sinasabi naman natin noon, kung makikiisa ay mas mainam. Ang nangyari noon, mapansin ng Bangko Sentral na bumagal. Yung pagpasok ng dolyar, ibig sabihin, yung time zone, titignan mo rin yan.
dahil hindi siya nagpadala, pero bago mo yung magpapadala the next day, pumapasok pa rin siya dun sa araw na nanawagan ka. May mga ganyan kasing mga technicality yan, pero ang inamin ng Central Bank, may bumaba, humina ang pagpasok ng pera. Pangalawa, may nagreklamo. Hindi pa kasi noon niya ang daming online app na pwede ka magpadala ng pera. May mga remittance center ang nagsabi at na-interview sila ng panahon na yan, walang pumipila sa kanila para magpadala ng pera. At yung manifestation na may pakikiisa, yung Mga mga migrante. at madali ma-monitor. Mm. Pero ngayon, maaring hindi na sa bangko, kasi yung nga, katulad ng sinasabi ko, mas may yung teknolohiya ay nag-evolve na rin. So, tignan natin. Pero may nakakilala rin ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi niya, oo, DDS ako, pero hindi naman ako masyadong diehard na diehard, pati yung pamilya ko. Gugustuhin ko. Kaya nga. Makikita, siyempre sabi ko, i-open nyo ba yan? Ayun naman naming mabash. Kumbaga, Yun sabi niya ang siguro, talaga. DDS siya, gamay lang, gamay. Oh, gamay-gamay lang. Slight lang daw eh, slight. It's like, Sabi ko, Kagari, tayo bilang migrante, meron ba tayong ngayon, may datos ba tayo ngayon sa pangkalat na kasi 'di ba sinasabi ng ng POE ng DO sa labor na mga manggagawa ngayon, mga OFWs nasa 2 million mahigit lang, no? Ibig 2.4. sabihin, 2.2 million. yun yung overseas Filipino workers. Pero iba pa yung overseas Filipinos, which is yung mga migrants, yung mga residente na tayong mga hindi na tayo consider na overseas Filipino workers eh. Tayo consider na tayo na overseas worker. Kumbaga overseas Filipino pala rather. Overseas Filipino na mga residente, mga green card holder, mas marami yun Oo naman, pero kapag kasi titignan natin yung teknikalidad niyan, yung paghihiwalay ng OFW tsaka sa overseas Filipino sa OF, magtinignan mo sa isang bungkos, 12 milyon yan. Yun nga, mas marami. Milyones yan. Kasi yung inilalabas kasi ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na parang sure na sure sila na mapaparalyze nila na may nilalabas silang kwenta. Sa isang araw, parang 400 something million ang mawawala. Kung iyan ay 12 milyon ang hindi magpapadala. So, yan lang natin para makita natin na hindi makakasunod ang lahat sa zero remittance sila. Sa seafarer sector na lang. May batas, mandatory magpadala ng 80% na kita ang mga seafarers. Kinakaltas sa Saudi din, di ba? Kaltas na yan. So doon pa lang, hindi na makaka-zero remittance sa seafarer sector, hindi na 100%. Second, sa overseas Filipino workers, hindi lahat ay makikiisa dahil kung tignan nyo sa isang panayam ko, nakita ko yung reaction eh. More than 4,000 reaction tsaka comments. Talagang majority doon, hindi makikiisa. So makikita na, sabihin na natin sa 4,000 na yan. Kahit 1,000 na lang. Pero may 1,000 nakita ko reaction na hindi sila sasali. Doon pa lang, defeated na yung call nila na parang kaya nila mag 100%. Tapos, ang isa pa, within the ranks, may hindi ring susunod. Di ba? Masyado lang mga dramatic or OA na itong grupong ito, itong mga DDS na parang sila na yung may hawak ng katotohanan dito sa Zero Remittance Week nila. Kasi may yung datos na pinag-uusapan natin yung numbers, yung sinabi nga na 2.4, 2.2 something ang overseas Filipino workers. At iniisip, mga 20. So 12 million ang binanggit natin kanina. At nabanggit mo Gary na imposible ito, which is talagang imposible. Dahil lumalabas sa datos, nung nakarang election ng 2022, kung pagbabasihan natin yung mga DDS na nagkalat sa buong mundo ng mga OFWs, almost 400,000 plus lang naman na nakuha niyang boto.
doon sa mga OFW. So talagang imposible ma-attain yung 100% ng 12 million. At hindi pa siya sigurado doon sa 400,000 na yun kung susunod nga sa panawagan ng zero remittances dahil tulad na nabanggit natin kanina, ay nakasalalay dyan yung mga bills, yung mga medicines, yung mga tuition fees, pagkain at pangkabuhayan ng mga kapamilya nilang nasa Pilipinas na nangangailangan ng kanilang remittances. Tsaka tandaan natin, 28 yung simula. Magagalit si Maring Judith. Di ba? Si Judith. Judith niya. Kasi, oy, narito ako. Ano gagawin niyo sa akin? Nakakatawa pa naman yung Maring Judith. Kaya Saka- kita mo rin, tapos, nasa ano rin ng graduation season. Tatapos na graduation, yung mga anak nila, mga pamangkin o mga pinag-aaral. Kaya may ano yan kaya tsaka tignan pa natin. Ito, lalabas to sigurado kapag siyempre, labanan na lang yan ng propaganda ng mga DDS. Alam natin yan, paano sila nag-ooperate. Sasabihin nila, pag inassist nila, tagumpay kasi maraming Pilipino ang nakiisa, titignan nila yung by region. Asia Pacific region, Europe, Middle East. Pero uunahan ko na para hindi na magamit sa fake news. Ang mga nasa Middle East, sabi nga, wish ng mga taga Middle East, baka sweldo na sila bago magkatapusan. Kasi matataas na rin ang Ramadan at magkakaroon ng 1 week holiday, lalo na sa Saudi. Pag yan, kahit yung remittance center nila dyan ay sarado. So hindi rin makapagpapadala yan, wala katapusan hanggang hanggang 7 yung holiday. Kaya kung tingnan natin, maaari sa Middle East, may pagbaba ng remittance, hindi Dahil dahil sa Ramadan. Hindi dahil sa zero remittance, paano? gagamitin niya ng mga propagandista, ha? Uulitin Kaya ko, nga. Middle East, may mahabang holiday at napasok niya sa zero remittance week nyo, huwag nyo sabing bumaba yung Middle East. Hindi lang po talaga sila pwede magpadala. Ay hindi naman sila obra sa atin. Dahil ang motto natin ngayon, masarap ang magmahal, radikal ang mangasar. Bago na naman palang motto. At saka sa dami ng sistema ngayon ng pagpapadala, cellphone lang pwede ka na magpadala pag may application ka tapos Napamonitor ba yun? Yung halimbawa sa GCash pinadala o kaya sa mga RIA? Hindi na nila maano. Kasi may di ba may mga app ngayon na di ba, bank to bank. Oo. Hindi na nila makikita mo lamang yung epekto niyan pagka yung marami na sa mga kamag-anak nila sa Pilipinas na nag-focus sa mga Facebook account nila. Oy, yung padala nyo, wala pa. Aba, ay sinisingil na kami dito sa inuupahan naming apartment tsaka tuition fee ng mga bata. Pag dumalaw na si Judith. Pag dumalaw na si Judith. Sige kagari. Yun bang nung 2008 ba, isang araw lang yon yung zero remittance? Hindi, 1 week din yan. Alam Kasi ko, bata pa ako 1 week nun din Bata pa ako ng Tigil ka nga, Edwin. 2008, ha? Sige, sige, habang sige. nawala si Kagari, eto may po tayo kanina dahil para po sa kaalaman nating lahat, dumating po si Senator Laila de Lima, no? Kasama si Father Flavi, no? Si Paring Bert. So kanina po nagkaroon po tayong pagkakataon na makapanayam siya sa sandali, no? Na-ambush interview. Panoorin po natin. Okay. Kagari, papanoorin muna natin yung interview kay Ma'am, alam ko panahon ni Duterte, nangyari ang mga rampant na human rights violation hanggang ngayon sa panahon ni Marcos Jr. Ano po ang mensahe niyo sa mga kababayan natin para may pakita o malabanan natin ng mga ganitong pagsupil sa karapatang pantao? Ano yung pwede natin gawin? Kailangan hindi tayo nananahimik lamang. Kailangan ay inaalam natin, kailangan engage tayo, kailangan nakikita talaga natin at we voice out our concerns. Kailangan nagpuprotesta. Kasi para sa akin, silence is complicity. So if we remain silent,
lalo mangyayari yung mga ganyan. Talaga namang ongoing pa yung human rights violations as you said. Although syempre doon naman sa EJ case ay hindi na ganun karami compared dun sa Duterte administration. Pero meron pa rin. So kailangan lang talaga ng vigilance ng mga kababayan natin na hindi dapat nananahimik lang. Okay. Last question, ma'am. Kasi ma'am, sa radyo namin, meron kaming kasama ron ng mother na isang desaparecidos. Dinukot yung anak niya si Basu last April 23, 2023, panahon ni Marcos. Ano po yung magagawa niyo? Ano yung mensahe niyo para maitigil ng ganitong kalakaran sa gobyerno sa pagwala sa pulis at militar? Kailangan ilangkad na nila, i-surface na nila yung mga kanilang mga dinudukot. Hindi na po dapat nangyayari yan ngayon. Yan ay tunay na, yan ay talagang klaro na violation of human rights. And yung enforced disappearance, actually, mas malala pa nga yan sa EJK, sa killings. Dahil nga, ay hindi mo alam yung pamilya talagang mag-iisip ng hindi nila alam ano na nangyari. Makikita pa nilang buhay yung kanilang mahal sa buhay na dinukot. So hindi na dapat po yan nangyayari. Na alam mo na, demokrasya tayo. And then hindi dinadaan sa mga ganon, nanlalabag sa mga karapatang pantao. Kailangan mas conscious na tayo sa ganon. Stop those. End those human rights violations. Thank you, ma'am. Salamat po. Tapos ang tanong ko, Okay. Salamat, Kap Egay. Salamat at naisingit mo yun. Talagang nasa sa plano natin yan. Kumbaga, hindi pwedeng kalimutan yan. Dahil essential yun, importante yun. Yun ang isa sa mga dapat matigil sa sistema ng natin, sa politika sa atin sa Pilipinas. Dahil sabi nga natin, ang mga nakakagawa lang nun, mga terorista lang ang gumagawa ng ganun. Ito yun. Saka sana, kung papalarin na makalusot si dating senadora bilang party list congresswoman sa susunod na itong dating na eleksyon, at least meron tayong communication sa kanya, direct line, na pwedeng isa siya sa maging prominente sa pagsigaw laban dito sa sa mga nawawala, dinudukot ng Estado, mga desaparecidos. At sana, the earlier, the better na maibahagi agad ni future Congresswoman Laila de Lima sa Kongreso kung ano yung kasalukuyang kalalagayan at siyempre, para mapigilan na ito, matuldukan na itong masamang gawa na ito ng Estado. Okay. Okay. Nasaan ang ating guest? Wala. Ayan, andyan na. Nasa bukid. Pero bago ko lang ituloy yung interview natin kay Kap Gary. Talagang Duterte ang polo mo ngayong gabi dahil ba-birthday ni Duterte. Checkered line. Kagari, dito sa amin sa Italia, ang namin ganito, ganyan, tapos ganun. Nandun ka wala, hindi ko nakita. Okay. So, ano ba yung isang mainit na issue ng Kagari, yung tungkol sa ano tawag dito? Yung sa ICC pa rin. Ano ba yung magandang ipag-usapan natin? Ang kanina, siguro na alam na rin naman ng lahat na hindi napayagan yung mga maleta ipasok. Tsaka yung mga personal hindi pinayagan yun yung yung RUNI na akala nila yung nagagawa nila sa Pilipinas pwedeng gawin sa Europa. Hindi ganun yung kulungan dito di ba? Hindi ka basta pwede magpasok. Dalhin ko to kasi matanda na siya. So yung mga ganitong kadramahan na gusto ng mga supporter niya, ayun, naglabasa nga sa Facebook, nakakaawa daw, baka nga raw nilalamig yung matanda, nalayo nga daw sa mahal sa buhay. May heater po, para sa kalaman ng lahat na nasa Pilipinas, may heater po ang kulungan. May heater po dahil hindi naman po yung Pangulo parang pababayaan. So kung napakaswerte niya po, mas maganda pa po yung tulugan ni Duterte kaysa po sa tulugan ng mga OFW rito sa Europa. Sa Europa. Dito po, para na rin po sa kalaman ng lahat.
yung pong tinatawag naming nicho, yung isang maliit na kwarto, mga 50,000 na po yan sa pera natin pag umupa. Totoo yun. Bed spacer, diba? Napakamahal po. Yung pong tatay nyo, mas maganda po yung higaan, mas malapad yung kama. Buti nga po siya, libreng internet. Kami ho, nagbabayad pa kami ng internet. Kumbaga, tigilan yung drama, yung paawa effect, kasi hindi po ganun eh. Kung kukunin pa nga natin, balikan na natin konti, yung Zero Remittance Week nila, na yung mismong layunin ay para raw mapilitan ng gobyerno at i-request sa ICC na mapalabas at mapauwi at maibalik sa Pilipinas sa ang dating Pangulo. Unang-una po, korte po yan, korte. Pag sinabing may kaso, lalaya ka lang, base sa ebidensya at kung ano yung resolusyon ng iyong kaso. Hindi po yan nakukuha sa Zero Remittance Week. Hindi po yan nakukuha sa petition signing ni Gregorio Honasan. Ayan, yung isang gimmick nila ay petition signing, magpapapirma. Syempre, yung Senate hearing ni Amy. Senate hearing ni Amy. Ano? So makikita nyo lahat, mga kababayan, ito, hanggat maaari ayaw kong gamitin ang salita na ito. Minsan gamitin po natin sarili nating isip. Yung ating tinatawag ng sentido común, common sense. Minsan dapat gamitin natin eh. Kung pwede na sana yung petition signing para mapalaya isang tao, marami nang gumawa niyan. Pero ang totoo po, medyo mabigat yung kaso. Di ba? Kailangan gamit din ng sentido común na hindi na parang nakakuha ka ng 1,000 pirma o 1,000,000 pirma, dadali mo sa ICC, o naka 1,000,000 na kami, labas na yan. Hindi po ganun. Kanina po ay nagpresenta na ng mga ebidensya. At maangang pa si VP Sara na sinasabi niya na bigla raw siya sa bakit daw may ebidensya. Matagal na pa nag-imbestiga yung ICC. Bago pa inaresto yung ama, nag-imbestiga, nakakuha na ng mga ebidensya. At kaya nga presenting of evidence na. So totoo lang, ang naalala ko nga, birthday nga ni Digong bukas eh. Ang saya-saya niya nung siya presidente kasi yung bukas, naalala ko rin si Dandy, yung isang magaling na labor leader sa Central, sa West, sa Timog Katagalugan, Southern Tagalog. Pinas lang siya. Sa birthday. Di ba? Kaya please, una, gamit-gamit din ang isip pag may time. Tapos mag-research, ano ba yung mga tama kapag meron tayong pinag-uusapan ng mga kaso. Tapos, pangatlo at pinaka-importante, magtiwala naman po kayo sa sarili ng kakayanan. Na hindi na lang kapag sinabi ng propagandista ng sinusuportahan yung si Tatay Digong nyo, maniniwala kaagad kayo. Tapos, pag po kami ang nagsasalita, syempre, magkaiba tayo ng pananaw, huwag niyo po kami pagbabantaan ng buhay, huwag niyo po kami babastusin, personal attack. So, hindi po nakakatulong. Kapag kaya tuloy, nasasabihan kayo na kapag hindi nyo kayang harapin yung diskurso, umuwi na lang kayo sa tinatawag na pagbabanta at pambubuli sa social media. Hindi po yan makakatulong sa inyo, sa mental health nyo. Kayo nga ho, gigil na kayo sa akin, pero ako nakangiti lang. Halo kayo. Chill lang, chill. Chill. Kasi yung ganun nyo, nagiging ganun na kayo, para na kayong mga pusa. Di ba? No, Sorry, ang akin, pinaglalaruan, ha? Yung issue ng ICC, nabanggit mo nga kanina yung tukol dun sa maleta at saka yung balikbayan box na hindi pinapasok ng mga security. In connection niya dun sa sinabi ni Robin Padilla nung a week ago na sinabi niyang ito yung kaibahan na kung nakasuhan, kung si Tatay Digong nakasuhan sa Pilipinas at nililitis sa Pilipinas, medyo mas magana ang sitwasyon dahil bossing tayo doon. Yun yung termino ginamit niya, may video yan ha. Bossing tayo sa Pilipinas. Ibig sabihin, akala nila yung mga ganong pribilehiyo, yung ganong mga pagkilala
na talagang isang patunay ito na hindi umiiral yung judicial system ng tama sa ating bansa. Kaya naniniwala sila na kung sa Pilipinas, nilitis itong kasong ito na nililitis ngayon sa ICC, talagang makakaroon ng pribilehiyo ang dating Pangulo ngayon na nakakulong. At nabanggit mo naman kanina na hindi naman talaga ito dumaranas ng paghihirap doon dahil ipinakita naman niya sa video kung paano ano yung uri ng kwarto na kinaroroonan niya ngayon. May computer pa, may pakain pa. At ang balita ko nga may nakapagsabi pa na from the very day na siya ay nakalagak doon, meron niyang allowances na kung sakasakaling siya ay makalaya in the near future, parang yung mga bilanggo dito sa Italia, meron pang makukuhang pera yan, may maririmit pa yung pera sa kulungan. Hindi, I'm not sure pero may nakapagsabi niya na reliable na post na gano'n na may makukuha pang allowances yan dahil sa pagkakabilanggo niya, mariripan niya yung buong yun. Ngayon, maiba namang issue, Kapgari. Yung tukol naman doon sa sinasabi kanina na yung sa AMLAC na may posibilidad na i-hold ng AMLAC ang mga ari-arian ni Rodrigo Roa Duterte na nasa Pilipinas ngayon. Anong masasabi mo dyan? Anong posibilidad at ano ang pwedeng mangyari sa mga susunod na panahon kung mangyari yan? Sinabi naman ng mga eksperto sa legal, lalo yung nasa ICC, na kapag nahatulan, halimbawa, nahatulan ng dating Pangulo, aside doon sa kulong, kailangan niya magbayad ng reparation sa mga biktima. At doon lang papasok yung sinasabing yung mga ari-arian na pwede pang mahabol at mag-order ang ICC ng i-freeze yung mga anuman yaman, nakatago man o na makikita nila ay i-hold para mapagbayad. Pero definitely matagal-tagal pa yan. Pero kung ang kailangan natin talaga malinaw ngayon sa mamayan, yung ICC, yung kaganapan sa ICC, tututukan naman yan ng legal. Pero ang dapat na hindi mawaglit, yung bukas na magaganap na kaarawan ni Digong at yung panawagan na Zero Remittance Week ay patunay lamang na maraming dramang magaganap, hindi lang dito sa Europa, hanggang Pilipinas. Maraming drama yan. Actually, nagpiprepare na nga sa Davao nung minomonitor ko. Pero, huwag natin kalimutan, kaya tayo may issue ngayon dahil dun sa pagmamalabis ni Duterte. Marami siyang kasalanan sa bayan, maraming namatay sa kanyang utos na hindi dumaan sa proseso. Tunggalin na natin lahat ng kaisipan ng mga supporter ni Digong. Ulitin natin, kapag po kami ay nananawagan ng katarungan, hindi po nangangahulugan na kami ay mapagmahal sa bangag. Ulitin natin, hindi dahil pumuposisyon kami para wala kami pakialam sa biktima ng mga napatay. Dapat nga managot eh. Lahat ng kriminal dapat managot. Ang problema, ang proseso nyo, pag may patayin, bigyan natin ng proseso. Ang swerte nga ni Digong may proseso siyang pinagdadaanan. At kakulangan niya ng ating kapulisan kung bakit tumataas yung krimen. Huwag nyo laging sasabihin sa amin na nung panahon ni Digong ay payapa ang bansa. Hindi rin. Dahil lahat na lumalabas paggabi, ingat ka, baka matokhang ka. May takot ang tao. Hindi dahil payapa o walang ingay, ay payapa na lahat. Posible kasi, takot na takot yung tao na sila ang mabiktima ng tokhang. Yun yung malinaw. Tandaan natin, kaya tayo narito ngayon sa krisis na ito ay siya rin ang may kagagawan. Hindi po dahil kami ay humihingi ng katarungan, mahal na namin yung mga napatay na sa krimen. Hindi po. Kailangan talaga mapanagot. At hindi rin po bangayalan to ng Marcos at Duterte. Magpaka-Pilipino naman tayo. Hindi dahil anti-Duterte kami, pro-Marcos kaagad. Hindi po yan ang usapan. Ang usapan po, mahalin natin yung Pilipinas. Maging Pilipino tayo at maging loyal tayo sa ating bansa at hindi po dapat tayo maging fans ng mga politiko. Kap Gary, ano sa palagay mo ang magiging epekto nitong nangyayari na to kay BP Sara?
sa popularidad niya, sa kanyang estado bilang VP, sa impeachment case niya, gano'n? Siyempre, ang maging epekto niyan talagang bumaba yung ratings niya, yung Mm. trust, yung trust niya, yung trust ng mga tao sa kanya bumababa naman talaga na. May nagsasabi ng pababa, ano? Ngayon nakikita kasi natin sa social media para ang lakas ng pamilya Duterte sa sambayanan. Hindi yan yung reflection ng marami. Kahit yung Okta survey, ano yung statistic na inilabas nila, kahit yung pro Marcos at pro Duterte hindi na solid. Mas malaki na ang undecided. 'Di ba? Sabi nga nila parang kung nasa 32% yung kay Duterte, 35%. Hindi ako sa number, sa kalimutan ko, pero sabi nila mas malaki na ngayon yung undecided. At yun yung Nag-iisip na, yun no? yung nag-iisip na yung tao. Hindi na lang to usapin ng Marcos at Duterte. At kahit sila ay na-surprise to sa result ng survey nila nitong buwan na ito, na-surprise sila yung paglaki ng undecided ng mga Pilipino sa usapin ng krisis natin ngayon sa politika. 'Di ba? Kaya kung inaakala nila ay malakas sila, may silent majority na hindi pa nagsasalita. At nakikita rin natin yung pagbabago ng mga yung paglakas ng panawagan na tama na yung mga trapo. Walang bago kasi dati na yung mga mukhang nakikita nila na tumatakbo. Kaya makikita mo rin na may itong nangyayari na ito, yung ginagawa nating pakikiusap sa tao sa ganitong mga programa, ay nagbubunga rin na nagbubukas sa kaisipan din ng ibang na nakikinig na tama nga, tama na yung luma at tignan natin itong ino-offer ng mga bago katulad ng Makabayan. Tama. Tsaka sa survey, yung mga pabor sa impeachment, sa pagkaka-aresto kay Digong, malaki. Halimbawa, 51 sa something, 50 plus. 51 something. Tapos ang surprising, sa Mindanao, nasa 49% yung pabor sa kay Digong. So malaki yun. Kumbaga, Diba? hindi man naabot yung 50%, pero 49 is surprising. Tapos sa Visayas, nasa 60 yata. No? At tapos sa Luzon, Metro Manila, ganun din, malaki rin. So talagang kaya yung propaganda ng DDS, kung ordinaryong mamamayang pwede ka maniwala dahil nung pinakita nila, 'di ba, nung after 2 days yata, 3 days nung inaresto si Duterte, 'di ba sa Davao, sabi na 30,000 daw yung solid na nagmarcha, pinakita nila. Pero ang tanong ko sa kanila, 2 million ang population ng Davao. Tapos 30,000 lang yung solid na Asan yung 1.97 700? 1.970,000. Oh, paano mo sasabihin solid 'yun? Oh. Tapos Kaya yung sa may mga malalaki ng numero. Kung makikita nga natin, kung palalalimin lang talaga ng mga kaibayo natin yung mga numbers na naglalabasa ngayon, may nervyos na rin yan. Kaya nga ngayon, even Amy Marcos, tignan mo, 'di ba, minsan mangga, minsan balimbing. Hindi na rin siya matanggap ng Solid North, hindi rin siya tatanggapin ng Mindanaoan. Kaya nasan siya? Kasi nga, si Amy nga ay naging minsan mangga, minsan balimbing. Kaya ang problema nga raw kay Amy, namangka sa 2 ilog, pero tuyo na yung mga ilog. Yun lang. In fact, naumusan pa siya ngayon ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino sa recent survey ng SWS. Tama. Hindi, saka ngayon ang kapansin-pansin sa mismong kampo ng Duterte, mga DDS, nagkakaroon doon ng mga Ng division. Oo, Oo, totoo. nag-i-split na yan. Kaya ako, minsan, sige, Kagari. Kung mapapansin nyo nga after nung ng TRICOM hearing tungkol sa fake news and disinformation, after niyan, medyo may ilang araw din humupa yung paglalabas ng mga peking video na malalaking rally. Kung mapapansin nyo, after nung TRICOM nagbago yung algorithm ng FB, ng Meta, na kung saan
halos araw-araw makikita mo puro fake videos, edited videos. Yung pinapatungan yung bino-voice over ng sigaw nila Duterte, pero hindi naman yun talaga yung sigaw, ano? So after nitong TRICOM, parang nabawasan yung supply, di ba? Tapos makikita rin natin na hindi na madi-defeat kahit i-demonize pa ng mga propagandista ni Digong o ng mga individual yung si Atty. Chrissy, di ba? Si Conti, na-demonize yan, inatake sa social media, pero hindi nila natibag yung image. Lalo Na sumikat, merong Kaya nga may isang babae na ordinaryong abogado na hindi bumitiw sa kabila ng atake sa kanya. At ito, napaka-prophetic na nga nung sabihan niya kay Panelo na very easy. See you sa ICC. At talagang yung makikita mo rin yung galaw nung para gibain o pahinain yung isang tao. Pero nanatili at tayo man, di naman tayo nakaligtas doon sa atake ng mga DDS sa social media. totoo. After natin pumunta sa ICC, di ba? Ang daming bashing. Ako nga, hapon lang, hindi ko na mabilang yung atake sa akin na thread tagging na inabot ko sa after ng mga interviews ko. Pero ang nagpapatunay dito, habang maatake, mas tumitibay yung at lumalabas yung katotohanan na eto na, wala kayong magagawa kahit anong gawin nyo, nakakulong yung tatay nyo, hindi nyo yan mailalabas habang hindi natatapos yung pagdinig. Tapos, lalo pa silang nawindang nung nilabas nga natin yung masarap mang magmahal, radikal ang mang-asar, di ba? Nawindang sila laro. Lalo sila nawindang. Nagkaroon sila ng katapat. Maitanong ko lang kay Kap Gary kasi ilis muna natin yung kay Duterte. Bukas, March 28, bukod sa birthday ng Tatay Digong ng mga DDS, bukas yung first day of campaign period ng local candidates. Tingin mo, ito mga kasalukuyang galawan ng problema sa issue ng ICC at kay Duterte, makaka-apekto ba ito sa mga, although nakikita natin wala rin naman tugasinong epekto sa mga kandidato ng PDP ni Duterte, makaka-apekto ba ito sa kasalukuyang galawan ng mga susunod na isang buwan para sa eleksyon, para sa kampanyahan ng local candidates, especially sa Davao na kung saan kandidato si Duterte at ang kanyang anak at ang kanyang dalawang anak at apo? Alam nyo, sa medyo matagal din ako nag-involve sa eleksyon, ang lagi ko nakikita, lalo na yung mga veteranong politiko, wala yung interest kundi sarili nila. Kaya kung sila man ay puposisyon tungkol kay sa usapin sa pagkaka-arrest ni Digong, papanig yan kay Digong. Kasi alam niya na may mass base pa, kahit papano may solidong boto siyang makukuha. Iyon yung nakakalungkot. Bihirang politiko ang titindig para sa katotohanan kapag may eleksyon. At iyon nakakalungkot. Kaya nga maganda rin, samantalahin natin yung mga kamag-anak natin, mga mismo kapamilya na natin, ayaw magsabi. Kapag ang posisyon niyan ay kay Digong, huwag nyo nang kagad iboto. Ibig sabihin, wala yung interest niya maglingkod para sa bayan. Ang interest niya ay pang-personal. Kasi bihira ang tatayo dyan Bihira ang tatayo yung local candidate kung magkaroon at tanungin sila. Bihira. Ngayon pala makikita mo na yung kahit yung mga governor, pagtanungin mo sila sa issue ng nangyari kay Digong, yung iba tikom yung bibig yan na may national issue. Makikita mo yan. Kaya ang dyan yung interest nila ang uunahin kaysa doon sa kapakanan ng katotohanan at serbisyo para sa bayan. At yun yung nakakalungkot. At katulad nga ng dapat talaga nating i-offer ngayon sa tao yung yung politika ng pagbabago. 'Di ba? Para mawala na yung mga state-sponsored killing, yung rampant na corruption, mababang serbisyong pampubliko sa kalusugan. Iyan yung mga bagay at lalong higit dapat yung pagpapatatag ng ekonomiya para hindi naman tayo uprooted sa sarili nating bansa.
Update? Kaya Ito nga naman. habang mainit na ang issue kay Duterte, dapat sabayan ng gobyerno ng mga reforma, ng mga pagbabago. Hindi tayo Isa- makakaasa sa gobyerno ni Mr. Marcos kapag tandaan natin nang nagsimula lang naman lahat yan, paano sila maghahati ng pera, paano nila kukurapin. Yun naman yung Tapos talagang ngayon nahati sila. pinagsimulan yan eh. Kaya Kaya nga nga siguro, sana, sige Kap Edwin. 1 minute lang. Kaya nga sana, ito, sige, pagbigyan na natin, birthday naman ni tatay, 80th birthday bukas, March 28. After na March 28, sana naman, hindi lamang yung mga DDS, hindi lamang yung mga Marcos loyalists, ika nga yung kasamaan versus kadiliman, yung mga post nila, kundi tumutok tayo sa usapin ng yung mga direkta nakakaapekto sa sikmura ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Meron ako nakakita post tigilan na yung usapin ng ICC. Pag-usapan naman yung usapin ng mga magsasaka. Di ba ka? Pag-usapan natin yung mga issue ng direktang nakaka-apekto sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Tama na yan dahil unang-una, tulad nga nasabi ni Kap Gary at na marami pang na-post, wala na kayong magagawa. Hintayin nyo na lang na matapos yung hearing ng kanyang kaso. Kung suswertihin pa siya, nabuhay pa siya, baka makalaya pa. Pero kung mamalas-malasin, baka hindi na umabot siya dahil ang tagal ng hearing niya. Nasabi, abutin niya ng 8 hanggang 10 taon. So, move on na tayo. Mismong si VP Sara Duterte nagsabi, mag-move on na kayo mga DDS. Tumutok na tayo sa mga bagay, lalo sa mga FW, yung mga bagay na makakatulong sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Hindi yung haharangin nyo pa yung mga padala ninyo, kung ano-ano pang mga zero remittance na hindi naman talaga akma sa isyong ibinabato ninyo. So sana ganun lang yung maging usapin sa mga susunod na araw after ng March 28 celebration ng 80th birthday ni Duterte. At saka siguro wag din tayong tumigil sa panawagan natin sa rehimen ni Marcos na sumali na uli tayo sa International Criminal Court, no? Sa Rome Statute. Kumbaga mag-member na uli tayo para patunayan niya na talagang hindi siya gagawa ng mga katulad ng ginawa ni pero may mga Hindi, ika nga yun ang kinatatakot niya Yung mm, pagdating ng panahon na siya naman ang uusigin. Kaya ayaw niyang mag-miyembro. Tsaka ang isa pang panawagan natin siguro, dahil tulad ng sinabi ni Kap Edwin kanina, yung laban na yan sa kaso ni Digong, matagal pa yan. Umpisa pa lang Oo. to. Kaya dapat maging ano tayo, consistent paano yung sustainability, no? Paano natin susustain yung struggle natin para wag mapabayaan yung kasong yan. Kasi baka mamaya, baka makalingat tayo. May magkaroon ng ano, di ba? Kumbaga talagang hindi dapat Focus. tanggalin Kap ng Gary, focus. Kap Gary, ano yung pwede nating ipantapat naman bukas? Sa panig natin, mula sa panig natin. Siguro simple lang naman Ang ano lang ay kulitin lang natin sila tagang isasakripisyo nyo ba talaga ang inyong mga pamilya para lang sa isang tao na tingin natin ay nagkasala sa batas at may pananagutan siya doon. Pangalawa ay hindi mo kasi kailangan i-counter pa Matalino ang mga OFW, naniniwala ako na may silent majority na matatalino at nag-iisip na hindi sila makikisa dyan. Ngayon nga, para ipakita lang talaga na bigo, bukas pa lang, unang araw, bigo. Pag pinasweldo ko ng amo ko, bukas, magpapadala ko at ipopost ko sa aking FB account na nagpadala ko. Diba? Pero ito nga siguro, gusto ko ni Kap Edwin yung sinabi niya kanina. After nitong kanilang birthday ni Digong, balik tayo sa totoong katayuan ng ating bansa. Unemployment, palpak na serbisyong pangkalusugan, di ba? Peace and order. Nakahanda na ba ang gobyernong Marcos sa peace talks na pinipigil? Ano na nangyari doon sa kanilang kasunduan sa pagbubukas ng usapang pagkapayapaan upang itong problema ng bansa, tandaan natin na stalled lang ang usapang pagkapayapaan na doon na tayo sa agenda ng KASER, sa Comprehensive Agreement on Social Economic Reform. Dapat doon na tayo dumulo
sige, mainit ang issue ng ICC, hayaan natin yung may mga abogado at babantayan natin. Pero ubusin ba natin ang oras natin dyan? Hindi. Ang kailangan natin ngayon ay mas mainam yung mga issue na malapit sa bituka ng mamayan. May murang gamot pa ba para doon sa mga kaaba-aba natin mga kababayan, yung mga maintenance drugs na kailangan natin. Dapat yun yung pinag-uusapan ng gobyerno, ng national government. With due respect naman kay Attorney Claire, sa spokesperson ng Malacanang, mahusay kang sumagot, baka pwede rin kami makabalita. Ano na nga ba ginagawa para mapababa ang presyo ng mga bilhin? Ano ba yung plano ng current administration sa usapin ng itutuloy ba talaga nila yung korporasyon ng ating transport, yan sa jeep, na alaman naman natin sa dulo ay mas pahirap itong mga modern jeepneys kapag ito ay nilagay mo sa isang cooperative. Ano ba talaga yung plano nila na mapaunlad pa o mapabilis pa ang mga serbisyo publiko? Wala tayong narinig for how many months? Puro politika yung press briefing. Ano nga ba yung ginagawa? At syempre, namagan din tayo kay BP Sara. Go home now. Uwi ka na. Vice President ka pa rin. May tungkulin ka pa rin sa mamayan. Nandiyan ka, wag niyo sabihin napakawalang puso namin at nakakulong yung ama, matanda na. Diyos mio corazon. Ang daming political detainees, ang tatanda na, hindi nakadanas ng ganyan. Maraming kaming kasamang dinukot, nawawala. Huwag kayong magdrama, hindi namin minamaliit. Umuwi ka kasi tuloy yung sweldo mo eh. Ang laki ng sweldo mo galing sa amin. Trabaho ka muna. Safe naman yung tatay mo dyan. Uwi ka muna, harapin muna yung problema. Dapat ito na yung pinag-uusapan after ng birthday. Sorry, kailangan natin sabihin to kay Marcos. Ano na ba plano mo? Kasi for the past few weeks, wala nang maaresto, talagang ang pinag-uusapan na sa press briefing ay yung kaso. Ano ba yung plano mo sa mamayan? Yun lang. Siguro panawagan na rin natin kay Inday Sara, kung uuwi na siya, isama niya na si Roque at si Maharlika para happy. Diba? Ayun yung iiwanan si Robin. Si Robin. Si Robin pala. Hindi nakakalungkot kasi taxpayers money yan eh, yung sweldo nila. Kasi di na siya nagtatrabaho. Si Robin naman ay hindi part ng legal team. Ano ginagawa mo dyan? Diba? Sinagad ka ng bayan. Diba? Pinasasahod ka pa rin. Kami nga, umabsent kami, no work, no pay. Tapos ikaw, nadito ka sa Europa, nangahali ka pa ng OFW, tapos diretso sweldo mo, absent ka sa trabaho. At saka may budget yung may budget yung opisina ng Vice President na milyon-milyon. Aba, kung hindi mo, kung ikaw yung nasa dahig lang at hindi mo naman ginagawa yung obligasyon mo sa Pilipinas na may budget na inilaan sa opisina mo, say-say mo, di ba? Hindi, yun yung nakakalungkot at hindi nakikita sa ngayon ng ating mga kababayan. Siyempre, iikting pa yan kapag sinasabi nga nila na alam naman natin, iikting pa itong krisis natin sa politika, pag lumabas pa yung mga warrant of arrest ng mga collaborators ni Digong, So, dahil lumulutan na yung pangalan ni General Bato at ng ilang pang sabi nila ay mga generals at mga civilian na involved dito, panabagong krisis yan. Ang tanong na nga pag ba lumabas, ay ganun pa rin ba tindig ni Marcos dahil natatakot ba siya sa backlash na mawalan ng boto yung kanyang slate? Maraming usapin yan. Kung yan ay lalabas ang warrant of arrest before election, iseserve ba nila yung warrant? Diba? Yun yung malaking mga tanong at umiikot din yan sa katanungan sa Pilipinas. Pero nga, sabi natin, hindi dapat kalimutan sa panahon ng krisis, may mga mamayan na naghihirap, may mamayan na walang trabaho, may mamayan na nagdurusa, dapat tugunan yan. At hindi pa nakaka-recover yung mga biktima ng mga bagyo at flash floods sa Pilipinas. Hindi naman dahil nawala lang sa media, naka-recover na yung mga biktima ng bagyo. So, yung rehabilitation yan, ano ba ginagawa ng DSWD? Wala tayong naririnig
Magtrabaho kayo, yung politika isang tabi, serbisyo sa tao, paunlarin ang Pilipinas, habang ang mamayan ay nagbabantay sa paniningil. Yun lang, dapat gano'n sana yung takbo ng gobyerno natin. May tanong pa kayo mga Kaps? Okay. Ibig sabihin ni Kap Gary, sa usapin na natalakay na natin yung usapin ng birthday ni Duterte, yung ICC, ito ang huli kung ano yung mga bagay na dapat sana tutukan ng gobyernong Marcos imbis na halos 2 linggo na pinag-uusapan itong kaso ni Duterte. Baka naman pwedeng bigyan mo ng mensahe ang ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Teka muna, Kap Edwin, siguro yung pinorward ni Kap Tis kaninang birthday song ni Digong, pwedeng Oo nga pala. Sige. Iparinig mo ano, natin. direct. May birthday Pwede song ba pala, natin pakinggan natin. Pakinggan natin. Meron. Ay, Ayoko nga. Sayang So, naman. yun. May birthday. Sayang. Picture na lang yata yun eh. Pero wala pa. nakakatuwa yung ano na yun, yung eksena na Okay. yun. Maben. Siya, message Kap Gary sa ating mga taga-subaybay. Kung ano ba yung in general na ano yung pwede nating tutukan, pwede nating gawin bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa mga kasalukuyan nangyayari at sa mga susunod pang mangyayari sa mga susunod na araw sa mga isyong ito. So, mga kababayan, mga kapwa migrante, alam natin na halos lahat ng atensyon ay nakatutok sa krisis politika ng bansa, ang pagkakaaresto kay Digong, at tayo dito sa Europa ay halos ang mata ng mga mamamahayag sa Pilipinas ay nakatutok din dito sa atin. At yun nga, madalas ang ating organisasyon ay madalas masalang sa mga interviews. Pero mga kababayan, lalo na sa mga migrante sa buong mundo, huwag tayong maging panatiko sa issue ng pagkakahuli ni Digong. Unang-una, hindi naman po talaga bobo ang ICC na para na lang napagtripan lang nila maglabas ng warrant of arrest. May mga batayan yan, bakit siya inaaresto? Huwag niyong sabihin ang usapin ng soberenya ay na-violate. Hindi po. Kung di po siya umalis at may nagkapagkaso sa kanya sa Pilipinas, hindi po yan iso-surrender. Yun po yung sinasabi nila, bakit di sa pinaskasuhan? Hindi nga po mapagkaso, ayaw po magbigay ng mga tamang dokumento yung mga pulis sa pagkamatay ng maraming Pilipino. Pangatlo, yung pagiging panatiko ay bawasan. Tignan po natin, tayo ay isang bansa, tignan po natin, tayo ay Pilipino, na may responsibilidad po tayo sa ating bansa para mapaunlad dito, para mapaganda ang pamumuhay ng kapwa natin Pilipino. Pero kung tayo po ay magiging panatiko, iba po yung iba po kasi yung sumusuporta ka lang sa isang politiko. Pero pag naging panatiko ka, kahit may mali na siyang gagawin, susunod ka lang. Hindi mo siya sisitahin. Hindi po maganda at hindi po yan nakakatulong sa bansa. Ang isang malinaw, ang gagawin nyo bukas na Zero Remittance Week, ang start ng inyong kampanya, ay hindi po yan makakatulong sa kaso ng inyong idol. Dahil, sabi ko nga kanina, kailangan po dyan ng ebidensya para siya makalaya. Hindi po ubra yung sinumulan ng inyong grupo at ni Senator Honasan na signature campaign. Wala rin po yung kahinatnan. Hindi po yan tatanggapin as evidence. Hindi po paramihan ng pirma. Ngayon po, ang kailangan po natin ay gumampan bilang isang Pilipino na dapat tayo ay marunong sumingil para mapanagot ang ating mga namumuno. Tayo po ang nag-elect dyan, kaya pag nagkamali sila, panagutin natin. Panahon na po ng accountability. Huwag na po tayo maging bahagi na magpoprotekta tayo sa mga taong ng abuso sa kanilang kapangyarihan. Hamunin din natin si Mr. Marcos na katulad ng sinabi ko kanina, ang daming mga wala pa rin trabaho. Pag sinabi niyo umunlad ang ekonomiya, habang nagsiksiksikan sa airport at gustong umalis para mag-abroad, makahanap ng
na ikabubuhay ng kanilang pamilya, walang katotohanan ang pag-unlad na inyong sinasabi habang may pwersahan migrasyon. Magsama-sama tayo sa pagpapaunlad, panagutin natin yung dapat managot na nagsasamantala sa kapangyarihan at tingin ko, uunlad ang ating bayan, Pilipinas. Magandang gabi, mga kaibigan at mga kamigrante. Okay, on Maraming that note, maraming salamat, Chairman Gary Martinez, Chairperson ng Migrante Europe. Thank you very much, Kagari. Salamat, Kap. Gary. Salamat.